mahalaga na tayo po'y spiritually matatag. Matatag po tayo spiritually para ano man yung dumating sa atin ng mga pagsubok sa magitan ng kapangyarihan ng Santong Espiritu ay magiging matatag tayo. Kaya mahalaga na mapag-aralan natin kung ano ba yung tinuturo ng Biblia tungkol sa baptism in the Holy Spirit. Sa mga kapatid natin na nakapag-aral na nito, ay magiging masasariwan na lang sila. Magiging refresher course to dun sa iba. Okay, good evening, Sister Ruth. Microphone nyo po. I-turn on nyo lang po yung mic ninyo. Okay, dyan na po si Brad Arnel. I think pwede na po tayo mag-start. Ano na po 7:50 na. I would like to request Ate Janet, andyan na po ba kayo? Naririnig niyo po ba ako? Po, Pastor. Okay. Pwede pong i-request ko sa inyo, kayo na lang po mag-opening prayer. Sige. Lord God, our Heavenly Father, we thank you, Lord, for this night that you have given us. Thank you, Lord, sa dito Panginoon na pinatalog niyo po sa bawat isa sa amin. We thank you, Lord, for gathering us all together here online to study your powerful and mighty words, Lord God. And we just would like to ask for the Holy Spirit to continue to be with us. Let it be, O Lord, na magkaroon kami ng bukas na kaisipan at bukas na puso, Panginoon, sa amin pong pag-aaral at pakikinig na inyong pong banal na salita. We also pray for Pastor Tony as he's going to lead us, Lord God, sa amin pong may wisdom, Lord God, and the knowledge that He needs, O Lord, and sa ganun ay maipaliwanag niya sa bawat isa sa amin ang amin pong pag-aaralan tonight. We also pray na sana bless niyo po ang bawat isa sa amin, sa lahat ng mga participants sa aming pong pag-aaralan. Maraming salamat at ito po ang dalangin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Thank you po, kapatid. Just sandali lang po, may nakalimutan akong i-text eh. Si Kuya Bong. Dali po si Kuya Bong nakalimutan kong i-text. Sister Gigi. Sandali lang po mga kapatid. Tawagan ko lang po si Sister Gigi para po aware siya. Okay. I think si Kuya Mel, andyan na rin po. Si Kuya Mel, taga... Hello? Hello, Pastor? Ay, Brad Bong. Ay, Pastor. Naka-online na kayo? Sasaratin na lang kay Pastor. Sige. Sunod na lang kayo, Brad, ha? Mag-open na kami kayo. Sige po. Thank you. Sige, Pastor. Thank you. Okay. Hello, good evening po sa inyong lahat, mga kapatid. Good evening po. Good evening po. Mag-chat. Kung meron po kayong, kung hindi po ninyo ako naririnig, pwede pong mag-iwan lang po kayo ng message dun sa chatting box natin. Alright, sa gabi pong ito, ang pag-aaralan po natin ay pinamagatan pong the baptism in the Holy Spirit. At nais ko lang pong tanungin, sino po sa inyo ang first time niya pong marinig
ito pong doctrine to, matutunan ng doktrina na to. Sino po yung first time? Para po magkaroon po akong idea para pag tinuro po natin ay miski yung pinaka bababa tayo dun sa level na maunawaan po natin lahat. Tanong natin si Kuya Vic. Kuya Vic, narinig niyo na po ito? Turuan na to? Narinig ko na po yan, Pastor. Di po ba yung sinasabi niya ng dapat mabautismuhan sa Espiritu at sa tubig? Tubig at spirito. Oo, sa tubig at Espiritu. Nadinig ko na po yan. Okay. Si Brother Mel. Kuya Mel, narinig niyo na po yung baptism in the Holy Spirit, Kuya Melicio? Hello, Brother Mel? Naririnig niyo po ba ako, Brother Mel? Hello. Hello. Hello, Kuya Mel. Nakama-cross niyo na po. Hello, Brother Mel. Naririnig niyo po ako? Hello, hello. Hello, Pastor. Hello, Pastor. Opo, naririnig ko po kayo. Okay. Narinig niyo na po ba yung teaching na to? O natutunan niyo na po ba? Na ano ko ito nung isang pag-aaral natin, we come across this baptism. No. Okay. All right. Sige po, I think we need to begin. Sabi po dito sa ating pag-aaral, Module 5, the baptism in the Holy Spirit. The reason why it's Module 5 because meron na tayo actually na pag-aralan noon na may iba-iba pang mga modules. At yung sinundan po actually nitong baptism in the Holy Spirit is yung the doctrine of the Divine Trinity. At in between, siningit natin yung Matthew 24, which is yung pamagat natin is the Olivet Discourse. At mahalaga na maituro natin itong baptism of the Holy Spirit because in that Olivet Discourse, we learned about the church which will go through the tribulation period, in particular, yung pong Great Tribulation. And the only way for us to have that power para po papasok tayo o magiging matatag po tayo pagpasok doon sa tribulation period, especially yung Great Tribulation, is for us to have the power of the Holy Spirit that will empower us to become strong and bold even in the midst of trials or persecution. At dito sa ating introduction, we're going to study, may babasahin po natin yung introduction natin, and I would like to ask Ate Ruth, naririnig niyo po ba ako, Sister Ruth? Opo, Pastor. Pakibasa nga po yung introduction po natin. Introduction. The baptism in the Holy Spirit is one of the most controversial topics among the believers. Different positions are taken by different denominations. This lesson attempts to make a balanced presentation of this very important Christian doctrine and experience. Okay, gusto ko lang pong bigyan natin ng konting paliwanag ito, no? Yung sabi kasi, the baptism in the Holy Spirit is one of the most controversial topics among the believers. Ang tanong, bakit kaya one of the most controversial? Ang position po kasi ng mga iba-iba mga denominations ay, halimbawa, sabihin natin yung pong mga naniniwala about yung tinatawag nating yung Calvinist doctrine, yung mga nasa Calvinism doctrine, yung mga Presbyterians, they don't believe that that speaking in tongues is still still to be practiced in our times kasi tapos na raw po yun. Once daw po na born again ng isang tao, automatically nababaptize na rin po siya ng power ng Holy Spirit. Ayan. Yun po yung kanilang position doon. Meron naman po nagsasabi na
na once na ikaw ay nag-speaking in tongues, yun na rin yung manifestation. Ayan. So, may mga iba-ibang mga katuruan tungkol po. May mga iba-ibang mga nagtuturo na yung baptism in the Holy Spirit is only during the time of the apostolic period. Pag sinabing apostolic period, ito po yung panahon ng mga apostol. At hindi na daw po uso ngayon yung baptism of the Holy Spirit na kung saan nagmamanifest yung speaking in tongues. Kaya nga po sabi dito, different positions are taken by different denominations. So this lesson attempts to make a balanced presentation of this very important Christian doctrine and experience. So sa pag-aaral po natin, we are going to study with an in-depth understanding about yung the baptism in the Holy Spirit. Bakit nga ba mahalaga sa atin to? Bakit mahalaga sa isang Kristiyano ang mabaptize siya in the Holy Spirit? Sapat na ba na mabaptize lang tayo sa tubig? Sapat na ba na tayo po ay makasali lamang doon sa katawan ni Kristo? Ano ba yung tinuturo ng Biblia tungkol sa baptism in the Holy Spirit? So yung mga katanungan yun ay masasagot po dito sa pag-aaral natin. At basahin po natin yung susunod. Sabi po dito, pakibasa po, Kuya Alex. The Christian normative. We find this basic truth in Acts 2:38. And Peter said to them, repent and let each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. There are 3 baptisms in the scriptures that we shall call as Christian normative. These are the basic of and elementary things a believer needs to live a normal Christian life. The common word that we are going to use is baptism. And we must understand that baptism means to submerge, immerse, and to bury. To be baptized then is to be under a certain element. Okay. Intindihin po muna natin yung ibig sabihin po ng normative or Christian normative. Ano po ba yung ibig sabihin ng normative? Ano po ba yung pagkaintindi niyo yung salitang normative? Sister Yvonne, ano po ang pagkaintindi niyo yung salitang normative? Pastor, hindi ko po alam kung tama yung pagkaintindi ko. Yung para sa akin po, normative, yun yung norm, yung normal, yung nakasanayan or yun ang ano yun? Yun ang yung parang nakasanayan, Pastor, normal. Okay. Salamat po, Sister Yvonne. Tama po yun, kapatid, no? Normal. Kumbaga, yun po yung ibig sabihin. Actually, yun ang talagang root word niya, normal. Na dapat experience ito ng isang Kristiyano. Hindi something na foreign siya, na hiwalay siya sa ating pagka-Kristiyano. Kumbaga, sa bumili ka ng equipment, bumili ka ng rice cooker, meron na siyang tinatawag na standard adjustments. Pag pinindot mo yung pong rice cooker at nag-cook siya, automatically talagang mag-cook siya kasi normal yun yung standard na design niya. Standard na siya. So, ganun din po pala sa Kristyanismo. Yung salitang Christian normative, standard na pala yung 3 baptisms sa kanya. Amen? So ano po ba yung sinasabi dito sa Acts 2:38? Repent. Ito po sabi po ni Peter. And Peter said to them, repent and let each of you be baptized in the name of Jesus Christ. So yun po yung isang part ng normative, being baptized in the name of Jesus Christ. And then the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So sabi po dito, there are 3 baptisms in the scripture that we shall call as Christian normative. These are the basic elementary teachings a believer needs to live a normal life.
The common word that we are going to use in baptism, and we must understand that baptism means to submerge. Ito po yung definition ng baptism, no? Submerge o ilubog, immerse, or to bury. Kagaya po ng submarine, kaya po tinawag na submarine sapagkat po siya po ay lumulubog. Ayan, yun po ibig sabihin talaga ng baptism, to immerse. There are three kinds of elementary baptisms or basic normative baptisms in the Bible. Number one is yung tinatawag na baptism into the body of Christ. At yung pong baptism into the body of Christ, ang sabi dito, involves repentance and believing. This is the work of the Holy Spirit. Okay, tanungin ko muna. Kuya Ed, ano po ang pagkaintindi niyo po dito sa baptism into the body of Christ? Ang pagkaintindi ko yan yung talagang isuko mo ng buong puso mo, buong buhay mo sa Panginoong Hesukristo. Yeah. Yung magpasakop ka kay Jesus Christ. Parang buong buhay mo ay talagang yung nakapasok sa ating Panginoon Jesucristo. Amen. So yun yung pong response natin, no? Ito yung response natin sa panawagan ng Panginoon. Pag na-preach sa atin yung ebanghelyo at tayo po ay nakarinig ng ebanghelyo tungkol sa paghahari ng Diyos sa buhay natin, ang response doon ay repentance and believing. At ang magtatrabaho sa kalooban natin para tayo po yung makasama doon sa katawan ni Kristo ay work of the Holy Spirit. Sabi diyan, this is the work of the Holy Spirit. So, dito sa ating text reference, ang sabi po sa ating reference, for by one Spirit, we were all baptized into one body. So, gawa po ng Holy Spirit na tayo po yung maging isang Kristiyano. So, ang pagiging Kristiyano po, ay hindi po ito sa magitan ng pagpasok sa isang denomination. Ang pagiging Kristiyano o pagiging kabahagi ng katawan ni Kristo ay gawa ito ng Holy Spirit. Ayan, maliwanag po, no? For by one Spirit, we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit. Ayan, maliwanag po na ang baptism na unang-una na mararanasan ng isang tao para siya po'y maging kabahagi ng katawan ni Kristo ay tinatawag na baptism into Christ, na kung saan ang may gawa nito ay ang Holy Spirit. Nangyayari po ito doon sa ating pagtugon, kagaya ng sinabi po ni Kuya Ed kanina, pagsuko. Ayan. O pagsisisi at pananampalataya. At sabi po dito, also known as being born of the Spirit. Mababasa po natin to sa John chapter 3 verse 5, nabanggit ito kanina ni Kuya Vic. Yeah, na born of water and of the Spirit. Basahin nga po natin yon, mga kapatid. Tingnan po natin John 3:5. Okay. John 3:5. Ito po yung pagkakataon na nagkausap si dali po, ayusin ko lang po yung ating okay, basahin lang po natin, no? Kuya Pablo, pakibasa po, Brad. Sige po. 3:5. Saka 3:5. Hanggang 6, Brad. John 3:5. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. And John 3:6, that which is born of this flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is the Spirit. Okay. Tuloy ko pa? Ayan. Hindi, hanggang doon lang, Brad. So, ang sinasabi dito ng Panginoon na
maliban ng isang tao ay silang muli sa magitan ng tubig at ng Espiritu. Ayan po, may binanggit po dyan na Espiritu. Hindi siya paghaharian ng Diyos. At sabi dito, that which is born of flesh is flesh, and which is born of the Spirit is Spirit. Ayan, bagamat tayo po ay sinilang sa laman, hindi ibig sabihin po tayo po ay pumasok na sa kaharian ng Diyos. Kasi may sinasabi po dito sa John 3:6, that which is born of the flesh is flesh. Lahat ng tao ay pinapanganak sa laman. Pero meron pa pong isang pagkasilang na muli na kung saan doon po tayo napapasama o napapasok sa kaharian ng Diyos sa magitan ng Espiritu. Ayan. Okay, let's go back to sa ating outline. So, ang pagiging kabahagi ng katawan ni Kristo ay kailangan tayo po ay isilang muli sa magitan ng Espiritu at ang tawag dito ay baptism into Christ. Okay. Then, isa pa pong klaseng baptism, babasahin po natin si Kuya Julius, nandyan po ba kayo? Pastor, opo. Okay, pakibasa po Brad yung baptism into water. Baptism into water. A person is not saved by water baptism. Nevertheless, water baptism completes the initial requirements of salvation. This is the believer's public testimony of his union with Jesus. Matthew 28:19. Go therefore and make disciples of the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Mark 16:16. He who has believed and has baptized shall be saved, but he who has disbelieved shall be condemned. Okay. So ito pa po yung isang normal o standard na part ng ating Christianity, pagiging Kristiyano. Maliban na tayo po ay mapasama sa katawan ni Kristo, baptism into the body of Christ, ito naman pong isa pa ay yung baptism into water. Ano po ba yung baptism into water? Ang sabi po diyan, a person is not saved by water baptism. Nevertheless, water baptism completes the initial requirements of salvation. Baka po magkaroon tayo ng misconception po dito, ano? Baka isipin natin, nasaan na yung grace ng Diyos pagka ganon. Ang ibig sabihin lamang po nito, mga kapatid, is that water baptism, sabi diyan, this is the believer's public testimony of his union with Jesus. Ito po ay isang, sabi po ni Apostol Pedro, ito ay isang pledge. So pag ikaw ay nagpapa-water baptize, ipinapakilala mo ang iyong sarili na ikaw ay nakipag-isa kay Kristo. Ito po ay isang public testimony, sabi diyan, of his union with Jesus Christ. At hindi lamang yon, ang sabi po sa Matthew 28 verse 19, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So ito po ay kasama sa utos ng Panginoon. Ang water baptism ay isang tanda ng ating pagsunod kay Kristo. Ito yung initial manifestation of our obedience in Christ. Ang ibang terminology na ginagamit dyan ay yung our first step in our obedience to Christ, yung water baptism. Sino po ba nag-utos na tayo po dapat mabaptized? Si Jesus Christ. Ayan, maliwanag po yung sinabi niya. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Sa ibang mga scriptures, sa Acts of the Apostles, ang ginamit po doon ay baptism, baptized in the name of Jesus Christ. So, pareho lang po yun. Yung authority po kasi ay nagmula sa Panginoon. Yung pagbabaptize. At ino-authorize niya yung kanyang mga disciples na magbaptize. Ayan. So, kaninong authority galing yung baptism in water? Galing kay Kristo. Sino po yung ibinabaptize? Yung pong mga tumanggap kay Kristo. Yung po yung mga naka-experience nito pong baptism into the body of Christ. So, hindi po mababaptize ang tao sa tubig kung hindi po siya dumaan dito sa una, sa letter A. So,
Pagdating ng letter B, ito po ay kailangan isagawa niya sapagkat ito po ay isang pagpapatotoo, sabi niya, no? This is the believer's public testimony of his union with Christ, with Jesus. It is a pledge out of a clear conscience towards God. Ito ay isang pangako mula sa isang malinis na buti. So ito po hindi isang sapilitan na ginagawa ng isang tao. Ito ay ginagawa niya dahil gusto niyang ipatotoo na siya ay nakipag-isa kay Kristo at pagsunod sa Panginoon. Kaya mababasa po ninyo dito sa Mark 16:16, he who has believed and has been baptized shall be saved. So makita niyo po, no, magkasama po yung believe tsaka being baptized. Ayan. So ibig sabihin po nito, pag ang isang tao ay na-convince sa ebanghelyo ng Panginoon na siya nga ay tinatawag ng Diyos at nanampalataya siya, automatically dahil sa kanyang conviction sa Panginoon, he goes through water baptism. Alam niyo po, pagka isang tao talagang nanampalataya sa Panginoon, hindi po niya tatanggihan niyang magpa-water baptize siya sapagkat naintindihan niya yung ibig sabihin ng pagtanggap kay Kristo. Sapagkat pagka tinanggap mo si Kristo, ikaw din ay magpapa-water baptize sapagkat ito ay nagpapatunay na ikaw ay nakikiisa sa kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay muli ni Kristo. Ayan, no? So yung ipinapahayag mo sa water baptism ay yung tinanggap mo tungkol kay Kristo. Ano po ba yung tinanggap mo tungkol kay Kristo? Ano po yung sinasampalatayanan mo? Nananampalataya ka na si Kristo ay namatay para sa iyo? Nananampalataya ka na siya ay nalibing para sa iyo? At nananampalataya ka rin na siya'y nabuhay na muli para sa iyo. Para sa ganon, pagdating ng panahon na siya'y babalik muli, ikaw po ay haharap sa Kanya at ikaw po ay makakasama niya sa Kanyang kaharian. Okay. So let's go to the third normative. Babasahin po natin si Kuya Victor, pakibasa po yung letter C. Apa. Baptizing into the Holy Spirit, also known as receiving, being filled and unfilling. This is a different, separate experience from born of the Spirit, Jesus, in the baptizer in the Holy Spirit. Okay, salamat po kapatid. Ayan po. Ito po yung pangatlong normative o standard. Baptism in the Holy Spirit. Also known as receiving, being filled, and infilling. Pagka po may na-encounter kayo sa Bible na mga katagang ito, receiving, being filled, or indwelling, and infilling, ganun, no? It all refers to the baptism into the Holy Spirit. Iba-iba po yung mga terms na ginamit niya, pero they all means, lahat po na ito ay napapatungkol sa baptism in the Holy Spirit. At ang sabi dito, this is a different and separate experience from born of the Spirit o yung tinatawag na born again. Bakit po? Because Jesus is the baptizer in the Holy Spirit. Mamaya po makikita natin yun. No? So, kung babalikan natin yung mga naunang baptism, let's go back to the letter A. Doon sa baptism into Christ, paano tayo nababaptize into Christ? It is through the Holy Spirit. Sa baptism in water, paano po tayo nababaptize in water? It is through a person. Sino po yung person na yun? A disciple. Na kung saan siya po ay binigyan ni Lord ng authority to perform such baptism sa water. At dito naman po sa baptism into the Holy Spirit, ang nababaptize sa isang believer na. Ang binabaptize po dito, yung pong mga believers na. At ang nagbabaptize nito ay ang Panginoong Jesucristo mismo. Si Lord mismo ang nagbabaptize sa isang tao sa Holy Spirit. Mamaya po, mababasa natin yung text natin na yun. Now, let's go to this table below. Sabi dito, the table below will help us understand the biblical perspective of these three baptisms. Ayan. Dito po sa ating
tabulation dito. Ayos ko lang po, ano? Para makita natin, Maggie. Okay. Sa first column na to, or we should say, yeah, first column, type of baptism. Yung baptism into Christ, sino yung candidate? Unbelievers. Sino yung agent? Holy Spirit. Okay. Ang element, si Jesus. Ayan. So, baga, ang ibig sabihin po kasi ng baptism ay submerged, di ba? Or pailalim, pasakop, ayan. So, sa madalit sabi, pagka isang tao ay nabaptize into Christ, yung pong nababaptize into Christ, ay so, yung pong hindi pa siya mananampalataya. At ang gumagawa nito ay ang Holy Spirit upang siya ay mapasali kay Kristo. Ayan. Yun naman pong baptism in water, ang candidate ay believers. Ang magiging ang kasangkapan ng Panginoon para mabaptize ang isang tao sa water ay believers din. At ang element ay water. So, anong ginagawa po doon sa nagpapabaptize sa water? Inilulubog siya. Ayan, sa tubig. Sino po yung inilulubog sa tubig? Yung po mga nagsisisi at nananampalataya. Kaya nga po hindi pwedeng ilubog po dito sa tubig yung pong sanggol. Kasi hindi naman po siya kailangan bautismuhan. Dahil hindi naman po siya marunong magsisi at manampalataya. Baby pa po yun. Ayan. Then, yung pong baptism in the Holy Spirit, ang binabaptize din po dito ay ang believers at ang nagbabaptize si Jesus at ang element ay siya po ay napapailalim sa kapangyarihan ng o napupuspos ng Santong Espiritu. Ayan. So, we will also see, sabi po dito sa ating outline, we will also see from the table above that the Spirit baptism is distinct from and subsequent to regeneration. Anong ibig sabihin po nito? Makikita po natin na pagka isang tao ay naging Kristiyano, hindi ibig sabihin na nabautismuhan na rin pala siya ng Holy Spirit. Ayan. Kagaya po ng baptism in water, hindi dahil siya po ay naging Kristiyano na, ay hindi na siya magpapa-water baptize sa tubig. Hindi po. So, these are all distinct operations. Ano? Iba-iba pong mga eksena ito, activity sa buhay ng isang taong kumikilala sa Panginoon at tumanggap kay Kristo, naging Kristiyano. Ayan. Okay, siguro ang tanong natin, Brad Tony, is it possible na manatili na lang tayong nabaptize tayo into Christ and into water na hindi na kailangan natin mabaptize in the Holy Spirit? Parang ano po yan eh. Parang ang illustration ko po dyan, mga kapatid, parang bumili ka ng flashlight na rechargeable, nilagay mo yung battery na rechargeable, battery doon sa flashlight, tapos ginamit mo, tapos siyempre dahil hindi siya nare-recharge, dumating yung panahon na wala na. Kumbaga humina na siya. Ayan, yun po yung isang Kristiyano na wala po siyang baptism in the Holy Spirit. Bakit po? Sapagkat yung pong Holy Spirit, siya yung kapangyarihan ng Diyos para po tayo makapamuhay ng makakristyanong pamumuhay. Ayan. Mahirapan po tayo na labanan ang temptation, mahirapan tayong malabanan ang kasalanan, mahirapan tayong labanan ang dyablo kapag hindi po natin taglay ang kapangyarihan ng Santong Espiritu. Mahirapan tayong mamuhay ng may kabanalan, mahirapan tayong mamuhay ng may katwiran at ng karunungan mula sa Diyos na wala po ang Holy Spirit baptism sa atin. Okay. And now let's go to the next part. Basahin po natin. Or before we go on, any question doon po sa naunang tinalakay natin? Wala po? Salamat po. Wala pong question. Let's go to the next one. Pabasahin naman natin si Sister Gigi. Pakibasa po.
Sister Gigi. Opo, Pastor. The baptism in the Holy Spirit. The baptism in the Holy Spirit is a normal Christian experience of the early churches, and the same should be true for us today. But it seems that it is more of an issue that haunts the Christian faith today. What really is the baptism in the Holy Spirit? The baptism in the Holy Spirit is a New Testament experience, as we will see later. It does not in any way imply that the Holy Spirit was not present or active in the Old Testament. The Holy Spirit is from eternity to eternity. He is the third person in the triune God. However, the Spirit without measure was first given to the Lord Jesus and to the believers after the Lord ascended to the heavens. Okay. Gusto ko lang pong balikan uli yung binasa po ni Sister Gigi. Sabi diyan, the baptism in the Holy Spirit is a normal Christian experience, o yung word na standard siya of the early churches. Pag sinabi pong early churches, yan po yung mababasa natin sa Acts of the Apostles, then the early church fathers. Makikita nyo po sa Acts of the Apostles, normal po yun. Kumbaga, hindi pinag-uusapan yung issue about water baptism ng Holy Spirit baptism because it is part of their Christian life, no? Kaya mapapansin po ninyo, hindi masyadong naging problema yung Holy Spirit baptism sapagkat every day, if you read the Acts of the Apostles, every chapter of the Acts of the Apostles talks about the operation of the Holy Spirit in the lives of the early Christians. Wala kayong makikita dyan po na hindi na ang Kristiyano po ay hindi napupuspos ng Santong Espiritu. So, ang sabi dito, and the same should be true for us today. Sana po, ganun din po sa atin ngayon. Lalo na ngayon ay nababatbat sa matitinding pagsubok at saka kasalanan. No? Kayong mapapansin po natin, the world that we are living in is becoming worse by the day. And if the Holy Spirit was so much important to them during those times, how much more to us now, where the world is becoming wicked by the day, no? And the sin is growing. So, but it seems, sabi dito, that it is more of an issue that haunts the Christian faith today. Kung minsan ito pa yung madalas na pinagdidibatihan sa internet. Para sa akin, kung ayaw tanggapin ng isang tao yung baptism, okay lang. Hindi naman ako yung kumbaga, hindi naman ako yung mahihirapan eh. Ikaw, ba, sabihin natin, isang tao, ayaw niya mabaptize the Holy Spirit, then it is for him. It's nasa kanya yun. Pero for me, dahil po naging experience ko po ito, it's very important na yung church natin will experience the power of the Holy Spirit. Then sabi pa po dito, the baptism of the Holy Spirit is a New Testament experience as we will see later. It does not in any way imply that the Holy Spirit was not present or active in the Old Testament. Sa Old Testament po, nandun na po ang Holy Spirit. Kaya lang, ang difference niya ay very limited yung naka-experience ng power niya. Very limited po, hindi kagaya sa New Testament. Sa New Testament, the power of the Holy Spirit was poured out from the day of the Pentecost. Was poured out, that was the initial, yun po yung, kumbaga, doon nagsimula yung outpouring niya. And until now, the Holy Spirit's power is available to anyone who believes. Basta magkaroon lang tayo ng thirstiness. So, the Holy Spirit is from eternity to eternity. He's the third person in the Trinity, or Triune God. However, the Spirit, without measure, was first given to the Lord Jesus and to the believers after the Lord ascended to the heavens. So, yung pong tinanggap ng Panginoon na power, the reason why the Lord was able to operate with power, because he received the power, the Spirit without measure, yung pong kapangyarihan ng Holy Spirit. Minsan may nagtanong sa akin,
tinanong ako, sabi sa akin, what is the reason why the Lord Jesus Christ was able to raise the dead, perform miracles, do works, nagkaroon siya ng works of wonders? At sabi ko, the reason why the Lord was able to do this because He is God. Then, sabi sa akin nung nagturo sa amin, sabi ko, Brad, no, He was actually man when He came here. Yeah, we believe He is God, but when He came on earth, when He was born here on earth, He was man. So how was He able to do all these things? Perform some miracles and raise the dead, healing the sick, cast out demons. No? So the reason is because of the Holy Spirit that was with Him. No? And let's just look at this scripture para po basa natin. Kuya Roger, nandyan po ba kayo? Kuya Roger? No. Kuya Roger, nandyan po ba kayo? Tapos Kuya Roger. Babasahin na lang natin si Brad Robert, nandyan po ba kayo? Pastor, andito po. Okay, pakibasa po kapatid. 1 John 3:34 po, Pastor. John chapter 3 po. John chapter 3. Yan po, yung nasa harapan niyo po. Okay. John chapter 3 verse 34. For he whom God hath sent speaketh the words of God. For God giveth not the Spirit by measure unto him. Okay. So, ang sinasabi dito ni John the Baptist, si John the Baptist po nagsasalita dito eh. Sinabi niya na yung tinanggap ni Kristo na Espiritu na galing sa Diyos ay yung sukat ng kapangyarihan tinanggap niya ay walang sukat. So, ganun din po, tayong mga mananampalataya, ganun din po yung tatanggapin natin. Ganun din po itinanggap ng mga apostles, they received the Spirit of God's power without measure. Kumbaga, hindi siya sukat, no? At saka, the Holy Spirit's power is made available to all. Okay. Let's go back dun sa ating pong outline. Basahin po natin yung, sabi po dito, however, the Spirit without measure was given to the Lord Jesus and to the believers after the Lord ascended to the heavens. So, na ang Panginoon po ay umakyat na sa langit, the power of the Holy Spirit was made available to everyone, those who believe. Now, let's go to the next one. Pabasahin po natin si Kuya Tito, pakibasa po. The baptism in the Holy Spirit is the promise of the Father. The Father promised through Jesus that He will send the Holy Spirit to those who will wait in Jerusalem. The Holy Spirit is given in His fullness to the believers only. Jesus in Luke 24 verse 49 said, "And behold, I am sending forth the promise of my Father upon you, but you are to stay in the city until you are clothed with power from on high." Okay. So, dito po sa verse na ito, if you remember, kung babalikan din po natin yung Matthew 28, the passage sa Matthew 28 verse 18 to 20 is about the Great Commission. Sabi ng Panginoon, go into all the world and preach the gospel and make disciples unto all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and lo, I will be with you till the end of the ages. So yun po yung Great Commission. Pero bago sila pinahayo ng Panginoon, ang sabi niya sa kanila, wait. Sabi niya sa kanila, inutusan niya sila na wait for the promise, sabi niya. So hindi sila basta humayo na lang, no? Otherwise, kung humayo sila na walang power, parang ang nangyari is humayo sila na walang armas, walang power yung kanilang, kumbaga, yung baril nila ay walang power. So, sabi ng Panginoon sa kanila,
ay mag-wait kayo, sabi niya. Sapagkat ibibigay sa inyo yung promise ng Father, mag-wait kayo sa Jerusalem. So initially, the outpouring of the Holy Spirit started in Jerusalem during the Pentecost. At sabi nga dito, the Holy Spirit is given in His fullness to the believers only. Now, let's go to, sabi dito, and behold, I'll just read it again. Sabi niyan, behold, I am sending forth the promise of my Father upon you, but you are to stay in the city until you are clothed with power from on high. Ayan. So they waited for the Holy Spirit to come while they were staying in that upper room. Ayan po, no? They were there waiting for the promise of the Father. All right. Let's go to the next one. Pabasahin nga po natin si Sister. Sino ba nandyan? Basahin natin si Sister Yvonne. Pakibasa po. The purpose of receiving the Holy Spirit was to empower the disciples as witnesses. This is the believer's power as the Lord's witnesses. This is why Christians who do not witness do not experience the benefit of this power. Acts 1:8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses both in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and even to the remotest part of the earth. Yan, salamat po, Sister Yvonne. So ano po yung purpose? Sabi niyan, of receiving the Holy Spirit to empower. Sabi dito, ano ba yung word na empower? Ano ba ibig sabihin ng word na empower? Sister Yvonne, ano po yung salitang to empower? Para palakasin po. Palakasin. Palakasin. So the word, tama po kapatid, na palakasin. At it actually, the word empower carries two things. One is authority, one is power. Ayan, no? So, hindi ka lang binigyan ng Panginoon ng authority, binigyan ka pa niya ng power. Kumbaga sa police, hindi ka lang nagkaroon ng uniforme, binigyan ka pa ng baril. Ayan. So, yun po yung ibig sabihin dito ng Panginoon, to empower us. You receive the authority and you also receive the power. Why? What's the reason? Para maging effective witness. Sometimes, many Christians have the authority but they don't have the power. Kaya tuloy, nahirapan silang mag-witness. Ano yung manifestation nun? Ano yung proof? Kagaya po ni Apostle Peter during the time na buhay pa ang Panginoon kasama nila, dumating yung time na kung saan nasubukan siya doon sa temptation na na-deny niya ang Panginoon 3 times. Kumbaga, yung kanyang pagiging mapusok ay hindi napatunayan noong siya po ay nakaranas ng temptation. Pero after na ma-empower sila, matapos na sila po ay mabaptize in the Holy Spirit. You see the difference of his life right after they were baptized in the Holy Spirit. No? Nagkaroon ng kakaibang buhay kaagad. Right after they were baptized in the Holy Spirit, they became bold. They became powerful, not just because they have the authority, but because that authority carries the power of God. Ayan, no? So they became powerful in their witnessing. So I believe, yun din ang kailangan natin. Pagka tayo po ay nahirapan mag-witness, ay let us examine ourselves. Lord, can you please give me the power? No? I think we have to go back, no? Maaring nasa atin lang yung authority, but we don't have the power. Ayan. At let's have that sincerity talaga na ipag-pray natin yon. Kasi kung minsan nahihiya tayo minsan yung nahihiya tayo, di ba? Natatakot tayo, baka kung anong sabihin ng tao. So hindi natin talaga na-experience yung power ng Panginoon. Ito yung nagsishare. Okay. So, maliwanag po ba sa atin yung mga kapatid? Yung word na empower?
We don't only have the authority, but God also has given us the power. Yung word na power sa Acts chapter 1 verse 8 is called dunamis. Sa Greek word, dunamis. The word dunamis means a power that never stops. Kagaya po ng dynamo, kagaya po ng dynamite. Di ba? Yung dynamite. Yung dinamita po ay doon galing yung word na dunamis. Yung dinamo, di ba? Mahalaga ang dinamo sa kotse. Sino ba yung mekaniko dito? Tanong natin si Kuya William. Kuya William, mahalaga ba yung dinamo sa kotse? Hello? Hello, Brad. Opo. Mahalaga ba yung dinamo sa kotse? Mahalaga po yun dahil kung wala po yun, hindi po tatakbo yung kotse. Hindi po aandar. Walang kuryente. Walang kuryente. Hindi, kung may baterya naman. Opo, kung may baterya, wala naman dynamo. Diba? Okay. So anong nangyayari kasi, yung dinamo, ang purpose nun, para i-recharge yung battery, and at the same time, once na napuno na yung battery kasi ng kotse, once na fully charged na yon, automatically mayroon tinatawag na alternator para i-alternate niya yung switch. So from the battery going to the dinamo. So yung dinamo na ang nagsusupply ng kuryente para sa makina. Yun po yung purpose nun eh. So pag once kasi na nawala yung dinamo, tapos battery na lang natitira, there will come a time na yung battery ay madideplete sa power. Ayan. So makikita nyo po yung difference, no? Na pagkawala yung dinamo, totally, sabi nga mo ni Kuya William, yun ang nagpapaandar ng makina. Ayan, yun ang nagpapaandar ng makina. Pagka wala po yung dinamo, wala, hindi uusod. So, ganun din po spiritual na buhay natin. If we don't have the power, we cannot go on, no? Hindi tayo aandar bilang Kristiyano. At yun yung binigay ng Panginoon. But you shall receive dinamo, dunamis, when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be my witnesses, yun yung result niya, both in Jerusalem and all Judea and Samaria and even to the remotest part of the earth. Okay. Then let's go to the next one. Pabasahin naman po natin si Kuya Leo. Pakibasa po. Kuya Jerry, Kuya Tracy, Kuya Leo. Saan po, Pastor? Ephesians 1-13? Pakibasa po yung word na po yun. He is our seal. Yeah. He is our seal, as found in Ephesians 1, chapter 13. In Him, you also, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation, having also believed, you were sealed in Him with the Holy Spirit of promise. Okay. The Holy Spirit. Hanggang doon na po, kapatid. Ayan. So, He is our seal. So, yung Holy Spirit, baptism pala, yun po yung nagsiselyo. Pag sinabing seal, nakakita na po ba kayo ng baka o kalabaw sa bansa natin, di ba? Di ba, may mga baka ay siniselyuhan. Tinatatakan po yun. Ibig sabihin po kasi ng seal, tatak eh. Tinatatakan nila. Dry seal. O dry seal. Yan. Tinatatakan, di ba? Pagka once na yung baka na yun ay natatakan, ang ibig sabihin nun, may nagpapatunay na may-ari nun. Yan. Halimbawa, nakaselyo doon is TDG. Ayan. Pag nakalagay doon sa baka ay TDG. Ibig sabihin nun, Tony Dolor Gramaje. Pag-aari yan ni Tony Dolor Gramaje. Ayan. So, nakatatak. Ayan. So, yung pong baptism of the Holy Spirit, or in the Holy Spirit, yan po'y tatak sa atin. He is our seal. Ayan.
Okay? Pa po ba natin? Yun po yung tatak. Kaya nga po pagka ikaw ay puspos ng Santong Espiritu, yun po yung nagpapatunay na ikaw ay isang anak ng Diyos. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8 verse 14, na those who are led by the Spirit of God are the children of God. So how do you know that you are a child of God? You have that seal. Ayan, no? At paano malalaman yung isang tao na kausap mo, isang Kristiyano? No? Makikita mo sa kanyang pamumuhay yung seal of the Holy Spirit. Ayan, actually, malayo pa nga lang yung isang Kristiyano. Alam mo, Kristiyano na siya eh. Bakit po? Sapagkat makikita mo yan sa bunga ng kanyang pananalita, bunga ng kanyang pagkilos, bunga ng kanyang paglakad, pananamit. Ayan, no? So makikita nyo yung seal ng Holy Spirit. Ayan. Hindi lamang po yun, kundi yung tatak ng Holy Spirit na yun ay nagpapatuloy na ikaw ay isang naligtas. Kasi sabi dito, in Him, you also, after listening to the message of the truth, ayan, the gospel of your salvation, having also believed, you were sealed in Him. Ayan. So ito po yung naging resulta dahil ikaw ay nakinig, tinanggap mo yung mensahe ng katotohanan sa buhay mo, na yun ang pinagmumulan ng iyong kaligtasan, at ikaw din ay nanampalataya, then after that, tinatakan ka ng Panginoon. Ayan, no? So yun po yung sequence niya. No? Okay. So nakinig ka, tinanggap mo yung katotohanan, na kung saan ito yung magandang balita ng kaligtasan, at ikaw ay nanampalataya, at ikaw ay tinatakan. Kaya nga po, isa sa mga palatandaan na ikaw ay naligtas ay yung tatak ng Holy Spirit sa iyo. Ayan. Okay. Let's go to the next one. Pabasahin naman po natin si Kuya Ferdy. Kuya Ferdy, pakibasa po. Pastor, good evening po sa lahat. The Holy Spirit is our another helper and paraclete. From the Greek word parakletos, or the one beside us. He shall be with us forever. John 14 verse 16. And I will ask the Father, and He will give you another helper, that He may be with you forever. This baptism does not mean that the Spirit has possessed our physical body. Baptism in the Holy Spirit is the believer's total cooperation and submission to the Spirit in order to lead a normal Christian life. This is why baptism in the Holy Spirit is a Christian normative. Okay, salamat po kapatid. Ayan, no? The Holy Spirit is another helper and paraclete. Kaya po sinabing another helper because Jesus Christ is our first helper. Yung another means, an helper is from the Greek word parakletos, or the one beside us. So, ang Holy Spirit ay kasakasama natin. Yan ang ibig sabihin nito. At sabi dito, He shall be with us forever. So, ano pong ministry ng Holy Spirit sa buhay ng isang Kristiyano? Tingnan po natin yung references natin na to. No? Pabasahin nga po natin si Ate Leia. Sister Leia, pakibasa po. John 14:15-18, if you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him. But you know Him, for He dwells with you, and shall be in you. I will not leave you comfortless, I will come to you. John 14:25-26, these things have I spoken unto you, being yet present with you, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. John 15:26-27, but when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father,
He shall testify of me, and you also shall bear witness, because you have been with me from the beginning. John 16:7-15. Nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Of sin, because they believe not on me. Of righteousness, because I go to my Father, and you see me no more. Of judgment, because the prince of this world is judged. I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak. And he shall show you things to come. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and he shall show it unto you. All things that the Father has are mine, therefore said I, that he shall take of mine, and shall show it unto you. Amen. Thank you po, sis. So, dito sa binasa po ni Sister Leia, mababasa po natin yung pinaliwanag ng Panginoon kung ano po yung magiging role ng Holy Spirit sa buhay ng mananampalataya. No, napakaganda po, no? Siya po dyan, siya po yung comforter natin. Lalo na po sa panahon na kung saan tayo po'y mahaharap sa mga matitinding pagsubok, sino po ba yung magpapalakas sa atin? Ang Holy Spirit. Pag tayo po'y madadaan sa mga, sabihin natin, persecution, siya po'y magpapatatag sa atin. Ayan. Kaya po hindi siya matanggap ng sanlibutan sapagkat, sabi nga dyan, no, whom the world cannot receive because it does not see him, neither knoweth him, but you know him. Kilala natin siya. Bakit po? Because the Holy Spirit is the one that baptizes us into the body of Christ. And He dwelleth in you. Sabi pa nga dito. Sabi nga, ang paliwanag nga po ng Apostol Pablo dito sa verse 17 na ito, sinabi niya sa 1 Corinthians 3:16, don't you know that your bodies is the temple of the Holy Spirit? Sabi niya, who dwelleth in you. Tapos ang kabilin-bilinan ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sabi niya sa kanila, I will not leave you comfortless, I will come to you. So yung presence ng Holy Spirit sa buhay natin is the same as the presence of the Lord Jesus Christ in our lives. Amen? So yung comforter dito, pinaliwanag ng Panginoon kung sino siya. These things I have spoken unto you, being yet present with you, but the Comforter, which is the Holy Ghost, sabi niya, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. So dito po, sa sinabi ng Panginoon sa kanila, of course, sa dami-dami ng mga utos ng Panginoon sa kanila, without the Holy Spirit, they can never remember the things that the Lord has told them. It is yung pong role ng Holy Spirit ay napakahalaga sa kanila because they will never be able to write the gospel without the Holy Spirit reminding them and telling them yung mga ginawa ng Panginoon sa buhay nila. Kaya nga po, ang question dyan is, how were they able to write the gospel? Ito po, maliwanag dyan, no? Sinasabi dyan, the Holy Spirit was the one who guided them. He shall teach you all things and bring all things to your remembrance. At miski pala mayroon ka ng sakit na dementia, pwede pang i-activate ng Holy Spirit yung yung memory mo no? Iba-bypass niya yung sakit mo Amen ako dito, no? Because the Comforter, siyempre, makapangyarihan ng Panginoon So, He will bring all things to your remembrance. May sinasabi pa nga po ang Panginoon. Sabi niya, pagka the moment na kayo ay mahuhuli kayo, huhuliin kayo, and you will be facing judges and courts because of me. Huwag nyo nang alalahanin ang inyong mga sasabihin because the Holy Spirit will give you the words that you need to speak on that day that you will be facing yung kayo po ay mahahabla dahil sa Kanya. So, nakita natin po yung work ng Holy Spirit. No? So many things na sinabi dito ng Panginoon. Okay.
Let's go back sa ating pinag-aaralan. Sabi po dito, this baptism does not mean that the Spirit has possessed our physical body. Baptism in the Holy Spirit is the believer's total cooperation and submission. So ito yung nire-require ng Panginoon sa atin. Total? Ano bang ibig sabihin ng total? Kuya Pablo. Total po. Yung total ay parang pinakabuo. Yung lahat-lahat. Lahat. Hindi siya yung, ito ba yung gross or net? Ito yung gross. Okay. Total. So, total, no? Baga, hindi yung ima-minus mo ito, ima-minus mo yan, ima-minus mo to, tapos total. Yan, no? Yan yung lahat-lahat kung masa, no? O, lahat-lahat, no? Wala kang ima-minus. Minus ko muna to, Lord, minus ko muna to, tapos ito na yung total ko para sa'yo. Parang gano'n, no? So, ito po yung talagang total. Total cooperation and submission to the Spirit in order to live a normal Christian life. This is why baptism in the Holy Spirit is a Christian normative. So, ano po ba yung normal Christian life? Yung normal Christian life po, yan po yung mamuhay tayo ng banal. Yan po yung mamuhay tayo ng meron tayong kapangyarihan na i-resist ang kasalanan. Yung consciousness natin about the holiness of God. Yung consciousness natin about the righteousness of God. Yung consciousness natin about the presence of God in our lives. Yung consciousness natin na yung diablo ay laging naghahanap ng pagkakataon na tayo po ay masila. Ayan. So, yun po yung kagandahan ng baptism of the Holy Spirit sa atin, no? It brings us to a awareness of our Christian lives, no? Para po makapamuhay tayo ng nakalulugod sa ating Panginoon. Okay, so let's go to the biblical accounts. We're about to let's just pag-aralan po natin to. Biblical accounts. Ito pong ating, meron graph dito na parang may mga points dito. Yung flow. Dito sa biblical accounts of receiving the Holy Spirit. Sabi diyan, dito po sa unang box natin, the Holy Spirit descending upon Jesus. Jesus filled with the Holy Spirit. Sa Matthew 3:16, ang Panginoon Jesucristo, siya po yung unang nakaranas ng kapuspusan ng Santong Espiritu at yung pong natanggap ng Panginoon, sabi diyan, the Spirit without measure upon Jesus, the fullness in the Holy Spirit, John chapter 3 verse 34. And then po, doon sa testimony, sabi John's testimony of the Lord Jesus, Jesus, the baptizer in the Spirit. Siya po yung nagbabaptize. Kaya nga po pagka tayo nag-pray, nasabi natin, Lord, baptize me in the Holy Spirit. So you ask Jesus to baptize you. Hindi po si Benny Hinn. Magpipray ka kay Benny Hinn. Benny Hinn, pwede bang tulungan mo akong mabaptize ako sa Holy Spirit? Ay, hindi kanya matutulungan ni Benny Hinn o sino man mga pastor dyan o mga kilalang mga evangelist. Hindi po sila. Ang kailangan manalangin ka sa Panginoon para ikaw ay baptize niya. Ayan. At ang nagiging kasangkapan ko minsan, kaparaanan ng Panginoon ay malilay hands ka. O minsan nililay hands, kagaya po ni Apostol Pablo, mga apostles, they laid hands upon the believers in Acts chapter 7, Acts chapter 19, you will find that they were laid hands and then they were baptized by the Lord Jesus Christ. And then Jesus' condition for the receiving of the Holy Spirit, para sa ganun ay mabaptize tayo. Ang nangyari po, si Jesus Christ ay kailangan umakyat sa langit para naman dumating ang Holy Spirit. Makikita po natin mga scriptures na yan later on. Then, nung bago siya umakyat sa langit, pinangako ng Panginoon na darating ang pangakong Holy Spirit. At dumating nga po, no?
At dumating ito habang naghihintay sila. Ito, nandito na po tayo. The command to wait. The Lord instructed them to wait in Jerusalem. And then, pagdating sa baba, kita nyo po yung sequence niya, no? Ayan po yung mga arrows. The first infilling of the disciples in the Spirit. And this was the Pentecost experience. Sa Acts chapter 2, verse 1 to 4. We will open that later on. Sa scripture natin. Then, ministry of the power of the Holy Spirit, as they did, was of this anointing. Yung pong ibig sabihin nito na ministry in the Holy Spirit, they were able to perform signs and wonders because of the power of the Holy Spirit in their lives. Tatalakayin din po natin yan sa mga scripture references natin later on. Then there was a revival in Samaria. Sa Samaria po, ang sabi doon sa Acts chapter 8, when they received the word of God through Philip, the evangelist, nalaman na po ng mga apostles sa Jerusalem na tumanggap na ang Samaria sa Panginoon. Ngayon naman, pumunta po si Peter and John para lang po i-preach for them to receive the Holy Spirit. Mababasa po natin yan sa Acts chapter 8, verse 14 to 19. We'll tackle that also. Then, Gentiles received the Holy Spirit sa Acts chapter 10, verse 44 to 48. Ito po yung unang-unang account na yung mga Gentiles, pag sinabing Gentiles, pag hindi ka Hudyo, ikaw ay Gentile. Sila po yung kauna-unahang naka-experience ng baptism in the Holy Spirit sa Acts chapter 10, verse 44 to 48, which means this indicates that the baptism in the Holy Spirit is not only intended for the Jews, but the Holy Spirit baptism was given also to those Gentiles who believe in the Lord. Ayan, there is no respecter of persons. Ang Diyos, wala po siyang kinikilingan. Ang baptism in the Holy Spirit is for everyone who believes. And then John's disciples received the Holy Spirit in Acts chapter 19, verse 1 to 7. When Apostle Paul was going to Ephesus, na-encounter niya po yung pong mga disciples ni John the Baptist. At ang sabi po ng mga disciples ni John the Baptist, we never heard about the Holy Spirit. We don't even know about such a Holy Spirit. Tapos tinanong po ni Apostol Pablo sila kung anong klaseng baptism ang tinanggap nila. Sabi nila, we received the baptism of John the Baptist. At ang sabi po ni Apostol Pedro sa kanila, yung baptism na tinanggap nyo kay John the Baptist ay baptism into repentance. And then after that, the Apostle Paul shared to them the Lord Jesus Christ. Ipinaliwanag niya sa kanila kung sino si Kristo. At after that, he laid his hands on them. And then after he laid hands on them, they were baptized in the Holy Spirit. And they spoke in tongues as the Spirit gave them the utterance. Ayun po, ayun ang palatandaan na sila po ay nabaptize in the Holy Spirit. Then, sabi po dito, the New Testament Church is normative for a believer to receive the Holy Spirit. Romans 8:26, 1 Corinthians 3:16, 6:19, Galatians 3:2, Galatians 5:16, and Ephesians 5:8. The New Testament Church, sabi niyan. So, are you part of the New Testament Church? Of course, we are. And you are. So, entitled po tayo ng baptism in the Holy Spirit. So, ano pong kailangan lang natin? Sabi po natin kanina, sa nabasa natin dito, sabi dito, in Him, you also, after listening to the message of the truth, meaning you receive the truth, na nandun yung genuine na pagtanggap natin ng katotohanan, kasama yung ating pagsisisi at pananampalatay sa Panginoon. Yun po yung ebanghelyo ni Kristo sa atin. Having also believed, you were sealed in Him with the Holy Spirit of promise. So kasama po dyan yung baptism in the Holy Spirit. Okay, so we are now 9 o'clock po mga kapatid. And next week, we will study some more about the Holy Spirit descending upon Jesus. No? And mas 9 na po. Any question? 5 minutes po, mga kapatid. Pastor, may tanong po ako. Sige, Brad.
I think ang question dyan dito sa atin ngayon po is how do we receive the Holy Spirit, no? To have that baptism po. Okay, amen. Siguro i-share ko yun sa last, pero initially, nabanggit ko nga kanina, kailangan, una, tayo po ay, doon sa unang pinag-aralan natin, kailangan po una ay nabaptize tayo into Christ. Anong ibig sabihin nun? Tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas natin, na kung saan nagsisi tayo, bigay natin buong-buo ang buhay natin kay Kristo, sinuko natin buong-buo ang buhay natin sa Kanya, na mayroong pagsisisi at pananampalataya. Pangalawa, ay kailangan din po natin magpa-bautismo sa tubig. Mahalaga po yun. Bilang tanda ng ating pong pagsunod sa Panginoon. Yun po yung baptism in water. Then, pangatlo, yun na po yung baptism in the Holy Spirit. Amen. So, I believe, yun po yung initial na makikita natin, kailangan nating ma-accomplish sa buhay natin para maranasan natin, matanggap natin ang baptism in the Holy Spirit. At siguro, next meeting, we will go deeper. Kasi kung minsan, the reason why even Christians, they are not able to receive the baptism in the Holy Spirit because of some factors. Like for example, involved kayo sa occult. Meron po kayo involvement kayo sa spirit of darkness before. No? Meron kayong hindi na i-confess na kasalanan. Meron kayong hindi napapatawad na tao. So those are just some of the things that we need to consider. No po? I remember one time nung nagkaroon po kami ng revival sa Riyadh, merong mga kapatiran na hindi po nabaptize in the Holy Spirit, and that was a question. No? Hindi ko nabaptize. Then later on, they actually told us the reason why. Meron silang mga karga-karga. No? At nung nawala po yung karga na yon, nabaptize sila. Even in their own rooms. Sa mga kasama po dyan, yung ating, sabi nga ni Kuya Ferdy, pride. Or even yung paniniwala natin, our belief, kung ang belief natin ay, let's say, tapos na yung baptism in the Holy Spirit ng apostolic age, so kung tayo naninindigan doon sa paniniwalang yon, then we can never be baptized. So we need to have an openness. Sabi natin, Lord, I want to become open. I want to experience. And I believe you will experience that. No? Okay. I'll tell you more of that next week sa pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral. Anything more? Brother Alex, nasagot po ba yung tanong nyo? Opo, Pastor. Okay, salamat po. At initial pa lang naman yun, Brad. Nakita ko rin na kailangan talaga nating i-desire. Opo. Mapapag-aralan natin yun kasi dito po sa ito po, dito mapapag-aralan. Jesus' condition for receiving the Holy Spirit. Mapapag-aralan natin. Salamat po. Next week. Opo, next week po yun. At salamat po sa inyo pong pag-join muli. Purihin po ang Diyos sa buhay po ninyo. At huwag po tayong magsawa, magpakalago tayo sa Panginoon. Ihanda natin ang ating mga sarili. At lumakad tayo, sabi nga po na Apostol Pablo, Galatians 5:16, walk in the Spirit so that you will not fulfill the lust of the flesh. Okay, tayo po mag-pray. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa isang tagumpay muli na binigay mo sa amin. Kayo ay Diyos ng katagumpayan. Salamat, Panginoon, sa gabing ito na itinuro mo sa amin na kailangan naming mapuspos kami ng Santong Espiritu.
Panginoon, salamat, O Lord, na hindi mo kami iniwan ng walang comfort. Salamat po sa tulong na iyong Santong Espiritu upang makapamuhay kaming nakalulugod sa iyo, Panginoon. Di namin kaya, O Lord God, ng mamuhay na matuwid, banal at kaaya-aya na hindi po namin taglay ang iyong Santong Espiritu at ang kanyang kapangyarihan sa buhay namin. Panginoon, sa bawat isa na nakasama namin ngayong gabi sa pag-aaral na ito, dalangin namin, Panginoon, ang pangungusap mo sa amin. Kung meron man kami, Panginoon, mga bagay na hindi po naisusuko sa iyo, ito na po yung gabing ito, Panginoon, na suriin namin ang aming mga sarili. Kung hindi man po kami nakapagpapatawad, magpatawad po kami. Kung meron man kaming mga kasalanan na hindi pa po inihahayag sa iyo, ito pong gabing ito ang pagkakataon namin upang may hayag sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po kami, O Lord. Kami man po, Panginoon, nagkaroon ng unbelief sa aming mga sarili. Patawarin mo kami sa aming unbelief. At muli, O Lord, sa pag-iwaywalay namin, ay bigyan mo kami ng panibagong kalakasan. Ilayo mo po kami sa anumang panganib sa aming buhay, lalo na sa aming pagtulog. Bigyan mo po kami ng mga makalayan na panaginip. Pangusap ka, Panginoon. Magbigay ka sa amin ng mga visions. Lord, I pray na miski sa aming pagtulog, mga panaginipan namin na kami po'y mapuspos ng Santong Espiritu. Lord, kailangan namin, Panginoon, na uuhaw kami sa Santong Espiritu. Salamat, Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Salamat po kayong lahat ng Panginoon, mga kapatid. Salamat po, Pastor. Okay, salamat din po. Bless po. Bless you po. Salamat po, Pastor.